Galing ko kala Father, nagkausap kami. Next month na ang kasal natin, nabook ko na. Bata pa lang ako, pinangarap ko na yung maikasal. Pero bakit di ka titing na excitement? Wala akong maramdaman. Tutulungan kita, bata. Babalikan natin ang pamilyang umapi sa'yo. Makapangyarihang pamilya, mga Silvestre. Hindi nila ako kaya dahil tinatapakan ko lang si Satanas. Pero Dad, ayoko lumipat ng paradiso. Baka nakakalimutan mong niligtas ni Martin ang buhay natin dalawa. Ikaw! Ikaw ang problema ko! Sana hinayaan na lang kita mabulok sa kulungan! Sasama sa atin si Atty. Siya magiging front natin sa mga Silvestre. Kung susubukan mo lang akong kumbinsihin na manatili na lang dito sa Manila, nagsasayang ka lang ng laway. 30 milyong piso? Kalahati lang yun sa hinahingi naming asking price. Kasama na doon pati mga structure, pati yung mansyon. 30 milyon. Ang offer ko. Luma na ang bahay mo. Ano pa narireklamo mo? Pasalamat ka nga, interesado pa ako sa lupa mo. Kailangan namin ng pera kaagad, pero hindi ganito kababa ang inaasahan namin. Baka naman pwede pa natin itong pag-usapan. Wala tayong dapat pag-usapan. Kung tutuusin, dapat magpasalamat ka pa sa akin dahil interesado ako sa lupain mo. Kukonsultahin ko muna ang pamilya ko. Bibigyan kita ng 2 araw para pag-isipan ng offer ko. Katapos ng 2 araw, bababa ang offer ko. Bababa ang presyo ng bahay mo. 2 araw, Mr. Aguinaldo. 2 araw, Mr. Aguinaldo. 2 araw. Oh, basta mag-antibiotics ka lang every 6 hours. Sige, sige. Tawagan mo ako after 3 days. Siguro bababa na yung fever mo nun. Okay? Oh, sige. Fer. Martin, anong ginagawa mo dito? Baka may makakita sa'yo. May importante tayong dapat pag-usapan. Tungkol saan? Tungkol kay Leilani. Sino nagsabi sa'yo tungkol sa paradiso? Si Martin, no? Nagsumbong siya sa'yo. Si Martin lang naman ang tumututol na bumalik ako ng paradiso, eh. Hindi importante kung sino nagsumbong sa akin. Ang importante, huwag ka na sumama dun sa operasyon na yun. Ito, tawagin mo si Amadeo. Sabihin mo sa kanila na hindi ka na sasama sa operasyon na yun. Hindi ko magagawa ang hinihiling mo, Javier. Kailangan ko bumalik ng paradiso para maipaghiganti ang mga magulang ko. Bilang boyfriend mo, hindi mo ako masisisi na mag-alala ng ganito. Ikaw mismo nagsabi sa akin kung gaano kasama ang mga Silvestre. Kaya nga dapat matigil na ang kasamaan nila. Hindi, hayaan mo na lang si Martin ang gumawa nun. Dito ko na lang saan kung saan ligtas ka. Hindi ako mapapakali dito. Hanggat hindi ko nakikita bumabagsak ang mga Silvestre, hindi ako matatahimik. Javier, simple lang naman ang hinihiling ko sa'yo. Magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka na tama itong ginagawa ko. Na magiging ligtas ako. Kailangan kong suporta mo ngayon. Si Ariel, Louie. si Louie. Ano? Anong balita? Napapayag mo ba sila na ibenta sa akin yung lupa? Okay na, Lola. Anong okay na? Matinong sagot ang kailangan kong marinig sa'yo. Matagal kong inintay yung lupa na yan na ibenta sa akin, tapos sasabihin mo sa akin, okay na, yun lang. Lola, huwag kang mag-alala. Binigyan ko sila ng 2 araw para pag-isipan yung offer natin. Huwag kang mag-alala. Walang ibang bibili ng lupa na yun. Walang ibang mag-i-interest sa lupa na yun. Sa atin babagsak yun, Lola. Promise. Sigurado ka? Sige, bukas na bukas tawagan mo yung attorney natin, ha? Sabi mo, gumawa ka agad ng kontrata ng magkapirmahan kami kaagad. Okay, Lola. Ayusin mo yan. Sheila, nakita tayo sa kwarto. Louie, masama pakiramdam ko, eh. Ano ka ba naman? Buong araw ko pagod sa rancho. Ano ba naman yung mag-celebrate victory party tayo sa kwarto? Masama nga pakiramdam ko. Mamasayan kita.
Sige na, tara na. Tara na. Talaga po, uwi na tayo sa paradiso. Namimiss ko na po yung probinsya. Martin, kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Huwag mo nang idadamay si Javier. Makmak, pumasok ka muna dun sa Mama Lolo Tino. Leilani, kinausap ko si Javier dahil alam ko makikinig ka sa kanya. Kung hindi kita makukumbinsin na huwag sumama sa paradiso, alam ko siya. Baka mapigilan ka niya. Ilang beses ko bang paulit-ulit na sasabihin sa'yo? Sasama ako sa paradiso. Tanggapin mo na yon. Alam mong importante sa akin ang makapaghiganti ako sa mga Silvestre. Alam mo kung anong ginawa ng pamilyang yun sa amin. Saksi ka sa pang-aapi nila sa amin. Nung namatay si Papa, nakita mo kung anong pinagdaanan namin. Kaya nga ikaw pa ang mas dapat nakakaintindi kung bakit ganito ka porsigido eh. Leilani, ang intensyon ko lang naman ang protektahan ka eh. Kung gusto mo kong protektahan, hayaan mo kong gawin to. Magtulungan tayo para mapabagsak ang mga Silvestre. Ate, hindi na ba kita mapipigilan umalis? Baka gawin din lang sa'yo yung ginawa nila kay Papa. Hindi, Kiefer. Hindi ako papayag na saktan nila ako ulit. At isa pa, pupunta ako doon bilang abogado ni Sir Amadeo, kaya siguro naman protektado ako. Pasensya at hindi kita maihahatid, ha? Dami kong trabaho, eh. Okay lang yun. Kapag tapos na ang lahat, tsaka kalilipat sa paradiso, ha? Gusto ko lang masiguro na wala nang aberya bago ka sumunod. Magpapakabait ka, mag-aaral ka na mabuti, ha? Magpakabait ka dito. Huwag puros barkada ang iniisip mo, ha? Huwag ka mag-alala. Ako bahala dito. Bantay sarado sa akin to. Pero ate, sino magbabantay sa'yo dun? Sino pa? Si Martin. Sigurado ako hindi siya pababayaan ng matalik niyang kaibigan. Di ba? Isa, dalawa, Tatlo! Oh, Martin. Halika, pake na tayo. Tandaanan pa natin si Leilani. Sasama na rin si Leilani sa paradiso. Kahit anong pigil ang gawin ko, mapilit siya eh. Gusto ko rin pong umuwi sa paradiso, Kuya Martin. Kaya lang, ligtas na po bang bumalik doon? Oo, Makmak. Protektado na tayo ni Sir Amadeo doon. Wala nang pwedeng gumalaw sa atin. Pwede ka na ulit mag-aral. At alam niyo, Lo, malaki rin po ang may tutulong ninyo doon sa lupang binili ni Sir Amadeo. Paano, Martin? Talagang walang atrasan na ito. Wala na, Lo. Oportunidad na yung lumapit sa akin eh. Mahirap ko ng talikuran to. At isa pa, Lo, kapag nagawa na natin yung mga plano natin, kapag napabagsak natin yung mga Silvestre, pwede na ulit ako lumantad. Importante talaga sa'yo itong planong ito. Lo, ito lang ang pagkakataon para makuha ko ang hustisyang pinagkait sa akin. Ito lang ang pagkakataon ko para mabuhay ulit ng normal. Mr. Aguinaldo, Sí, señor. napaaga ka yata. Sí. Buenos días. Buenos días. Nueva Soledad. Please, Upo ka. po kayo. Muchas gracias. Don't worry, Dad. Excited na silang ibenta ang lupa sa atin. Oh, that's good. Dala mo na ba yung kontrata? No. Ano ka mo? Hindi mo dala yung titulo ng lupa? Ay, paano ka namin babayaran kung hindi mo dala yung titulo? Kailangan namin yun para, di ba, para mabayaran natin siya. Yan nga akong pinunta ko dito. May iba na pong nakabili sa lupa namin.
Welcome, ha? Ay, wag na ganon. Halika. Uy. Kailangan ko. So what do you think? Martin, Lailani, welcome back to Paradiso. Ano bang pinagsasabi mo, Aguinaldo? Louie, akala ko ba inayos mong lahat ng ito? Akala ko ba, sir, may usapan na tayo sa amin niyo ibibenta yung lupa? Hindi ho ako umuoo sa inyo. Na may lumapit sa amin at handang magbayad sa tamang presyo. Sa kanya ko ho ibinbenta ang Aguinaldo Estate. Teka, alam ko anong tinutumbok niyo, sir. Nagpapataas lang kayo ng presyo, hindi ba? Magkano ba kailangan? Nadagdag? 10, 20 million? Pasensya na po talaga. Nagkapirmahan na kami ng buyer. At sila na ho ang bagong may-ari ng aming rancho. Sino, Aguinaldo? Sino ang nakabili ng Aguinaldo Estate na yon? Sino? Wow, ang ganda po dito. Dito lang po tayo, tita. O sige, halika, tignan muna natin lahat ng paligid. Mga kwarto. Halika, halika kayo. Ito. Halika. So, Lailani, Martin, ano tingin niyo sa mansyon? Ayos ba? Hindi ko po inasahan na ganito kalaki ang bibilhin ninyo. Kaya hindi rin ako nagtataka kung bakit nagka-interest dito sa lupain nito ang mga Sylvester. Ano pwede mo sabihin? Nalaman namin kay Mr. Aguinaldo na balak na sanang bilhin ng mga Silvestre ang property na to. Nag-offer na sila ng presyo pero naunahan lang natin sila. Umpisa pa lang ito, Martin. Nabili na natin ang lupain ng mga Aguinaldo. Susunod naman natin ang Rancho Paradiso. Hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo ang identity niya. Dahil hindi ko rin siya kilala. Ang mga abogado lang namin ang nag-usap. Eh, pwede pa naman bawiin yun ah. Itigil mo ang pagbenta. Sabihin mo na bagong isip mo. Kami ang bibili ng Aguinaldo Estate. Imposible po ang pinapagawa ninyo sa akin. Nagkapirmahan na kami ng buyer kagabi. At nakalipat na po sila sa aming mansyon. Ha? Louie! Mauna na ho ako. Dispenser, senyora. Mr. Aguinaldo, hindi ka kasi nakakinig eh. Patuwa natin ito ng paraan. Ano ba naman, Louie? Napakasimple ng pinagagawa ko sa'yo. Pero, naku, kung alam ko lang, hindi ko na inasa sa'yo. Pagbili ng lupa na yon. Lola. Hindi naman maganda yung lupa nila, Lola. At saka isa pa, gastos lang yun. Tignan mo tong Rancho Paradiso natin, ito ang maganda. Kahit tigilan mo nga ako, no? Kailangan ko yun eh. Kailangan ko yung lupa na yun para lalo kong mapalawak ang ating business. Naku naman, Louie, marami akong iniisip na gusto kong gawin para sa lupa na yun. Pero nasayang ang lahat dahil ibang nakabili dahil ang bagal-bagal mo. Sige. Bukas kakausapin ko yung nakabili. Kukumbinsihin ko na ibenta sa atin ang Aguinaldo. Nang matuwa ka lang. Ito ang kwarto mo kaya, Martin. Mas malaki pa ito sa dati naming bahay, ah. Wala pang tinitignan niyo dyan kaya, Martin. Kailangan lang ako puntahan. Saan po lakad niyo? O, si Kiefer. Exams niya bukas ha. Nag-aaral na ba siya? Oo, magkasama sila ni Monina. May group study daw sila eh. Group study?
Nako, baka nagbabarkada na naman yun. Pakicheck mo naman, oh. Tingnan mo kung nagre-review talaga sila. Opo, ma'am. Ano ba, Leilani? Huwag mo nang problemahin si Kiefer. Okay siya dito, promise, ha? Ikaw, kamusta ka? Okay naman. Medyo napagod lang ako sa biyahe kanina. Okay. Si Martin, kasama mo ba? Oo, bakit? Wala lang. Sinecheck ko lang. Sige, Leilani, magpahinga ka na. Ha? Sorry po, Tililani. Hindi ko po sinasadya na makinig sa usapan ninyo. Naliligaw pa po kasi ko dito eh. Okay lang yun, Makmak. Ano bang kailangan mo? Nagugutom na po kasi ko eh. Ganun ba? O sige, samahan na kita sa kusina. Nasaan ba si Lolo Tino at si Martin? Baka nagugutom din sila. Si Lolo Tino po, natutulog. Si Kuya Martin naman po, umalis. Ha? Saan siya nagpunta? Hindi niya po sinabi sa akin eh. Pero nakita ko po. Tinitignan niya po yung Rancho Paradiso. Oh, attorney, anong atin? Si Martin. Nasaan si Martin? Kanina lang dito. Kumuha ng kabayo tapos umalis nagmamadali. Bakit niyo siya hinayaang umalis? Paano kung may makakita sa kanya dito? Paano kung may makaalam na buhay pa siya? Martin! Martin! Anong ginagawa mo dito? Ako dapat magtanong sa'yo niyan. Bakit ka pumunta dito, ha? Ano ka ba? Anong pumasok sa utak mo? Huwag ka mag-alala. Nag-iingat naman ako eh. Uy! Ay! Ayos ka lang? Tanga ka ba? Bakit ka nagpunta dito? Paano kung may nakakita sa'yo? Huwag ka mag-alala. Nag-iingat naman ako eh. Hindi ka nakakasiguro. Paano kung mabuking ka? E di sira lahat ng plano natin. Hindi na ako makapagpigil eh. Gusto ko nang papagsakin yung Rancho Paradiso. Martin, naiintindihan kita. Pero hindi pwede yung ganito. Hindi ka pwedeng kumilos na mag-isa nang hindi namin nalalaman. Kung gusto mo magtagumpay tayo, kailangan mo sumunod sa plano. Halika na. Kailangan na natin umalis. Hinihintay na tayo ni Sir Amadeo, pag-uusapan na natin ang mga plano natin. Kaya ko na. Amadeo Perez? Sila daw ang nakabili ng rancho ng mga Aguinaldo. Pinacheck ko sa munisipyo. Totoo naman. Hindi ba ito yung leader ng sindikato ng diamond smuggling? Hindi lang daw diamond ang tinitiran yung mga yan. Pati mga illegal na kotse at baril pinasok na. Pero magaling, matinik, kaya walang kulong. Ani kaya ng isang crime lord ang isang rancho? Siguro sa dami ng krimen niya. Kailangan niya ng pang-front. Pero balita ko pinasok na ng mga BIR ang kaso niya. Kaya kailangan niya ng isang rancho para bilang dummy corporation. Sa dinami-dami ng magagandang lugar dito sa Pilipinas, bakit kaya dito siya pumunta? Eto, Lola, isang natuklasan ko. Yung anak niya, kasama ni Martin sa Provincial Jail sa San Mateo. Sabay sila nakatakas. Pagsakay ng helicopter, ayun, patay. Gusto ko makilalang taong ito. Huwag kang mag-alala, Lola.
Kakausapin ko yung mga taong yan. Susubukan ko makapag-set ng meeting. Hindi na kailangan, Louie. Mama. What's this? An invitation. Naipamigay na ba lahat ng mga imbitasyon para bukas? Yes, sir. Nabigyan ko rin po yung Roman Valencia. Roman Valencia? Sino yun? Siya po ang manugang ni Senyora Soledad at ama ni Louie. Sila din ang dahilan kung bakit namatay ang papa ko. Mas lalo nyo akong pinasasabik na makilalambungan ka ng mga Silvestre. Sana nga lang dumating silang lahat dito. At kapag dumating na dito mga Silvestre, Alam ko na po ang diskarte na gagawin ko. good. Nakausap ko na po ang mga caterers at suppliers natin. Okay na sila. Nagbigay na rin si Brando ng mga invitation sa VIPs, pati na sa mga officials ng Rancho Paradiso. Perfect, attorney. Perfect. Sigurado kang kaya mo? Baka mamaya hindi ka na naman makapagpigil. Kamali ka ng diskarte mo. Bakit hindi niyo siya tanungin kung anong ginawa niya? Bakit naman nagpunta ka pa ron? Gusto ko lang talaga makita si... Rosela? Si Crishela? Yung babaeng kasama mo nung gabing namatay ang itay? Ang dami mo naman palang chicks, Kuya Martin. Sino ba talaga ang pipiliin mo? Sa Ate Crishela o sa Ate Leilani? Ikaw bata-bata mo pa kung ano-ano na sinasabi. Dito na nga. Tulog na tayo. Tulog na kami yan. Sige po, Lo. Graciela, tutulungan kita. Liligtas kita dito. Saan naman tayo pupunta? Kahit saan, Graciela, malayo dito. Malayo sa Rancho Paradiso. Kung saan walang makakasakit sa'yo. Excuse me? Di ba sinabi ko sa inyong bawal kayo pumasok dito sa loob? Anong ginagawa mo dito? Ako, ma'am, sorry po. Nag-CR lang po ako. May CR naman dun sa labas, ha? Pagsabihan mo na yung iba mong kasamahan. Sa susunod, ayaw ko nang maulit to. Sige po. Sorry po. Stricto mo pala. Nag-iingat lang yung tao. Delikado na. Baka mamaya may makakita sa'yo. Ilang sorry ba ang kailangan kong gawin para mapatawad mo ako? Basta ipangako mo lang na hindi mo na uulitin ang ginawa mo. Hindi ka na babalik ng Rancho Paradiso nang hindi nagpapaalam sa amin. Alam mo si Lolo nagluto ng pagkain. Sigurado ako gutom ka na dahil kanina ako pa nagkatrabaho. Tara, kain tayo sandali. Salamat na lang pero may mga gagawin pa ako. Naalala mo ba nung sa Rancho Paradiso noon? Nadala mo ako ng pagkain pag may trabaho ako. Lagi naman kita pinagbibigyan, di ba? Samahan mo na ako. Naaalala mo pa pala yun. Siyempre naman. Paano ko makakalimutan yan? Isa yun sa pinakamasayang alaala na meron ako sa Rancho Paradiso. Leilani? Leilani! Ate! Javier? Kiefer? No. Kay ate.
Ibang kutob ko sa lalaki na yun. Anong balak niyo? At sino naman ang ating mga bagong bisita? Roman Valencia ng Rancho Paradiso. Ikaw nga siguro si Amadeo Perez? Nabanggit sa akin ni Aguinaldo, ka-interes ka palang bili ng lupaing ito. Naawa lang kami kay Aguinaldo eh. Nasabi mo lang yan. Naunahan lang kita. Mr. Perez, ang bisita, umaalis din. Tinatakot mo ba ako, Roman? Marami ka pang kakainin na bigas bago mo kami pantayan. Bakit ko naman kayo gustong pantayan kung kaya ko kayong higitan? Kailangan mong magtimpi, Martin. Huwag mong hayaang mangibabaw ang bugso ng galit. Iilang ko, ha? Sige lang ako, ha? Dami kong dasal sa may kapal, makapig